My dear brothers and sisters in Christ, today we celebrate Saint Alphonsus Maria de Ligor, a bishop, a great teacher of the church, and a man of deep faith. He was close to the poor, and he wrote many spiritual books to help ordinary people understand the love of God in a simple way. In our Gospel from Matthew, we heard how Jesus was rejected by his own townspeople in Nazareth. They were amazed at his wisdom and miracles, but instead of believing, they doubted. Isn't he the carpenter's son? Because of their lack of faith, Jesus didn't perform many miracles there. Kahit na sa kanyang kabarangay, kilala si Jesus, kaya lang yung mga tao ay hindi pa rin naniniwala sa kanya, kaya walang milagrong nagaganap doon. Katulad sa buhay natin, kilala natin ang bawat isa, maging sa ating kapitbahay o sa ating katrabaho o kahit saan man tayo mag-mission. Kapag alam natin ang tao at umangat ng bigla, marami tayong duda. Hindi tayo agad maniniwala. Ang tanging magagawa natin ay yung chismis, yung marites. Iti-chismis natin ang ating kapitbahay. Bakit sila may flat screen TV? Gayong ganun lang naman ang buhay nila. Bakit sila mayroong ganyan? Hindi ba pwedeng nagsumikap, nagtrabaho, nakapagtapos ng pag-aaral? Hindi ba dahil sa kanilang pagpupursige? Hindi ba nila deserve na magkaroon ng ganoong mga bagay? Tanging ang ating magagawa ay pamumuna ng kapwa. Ganoon din ang nararamdaman ng Panginoong Hesus. Marami siyang naririnig na hindi maganda tungkol sa kanya. Hindi ba ito'y anak ni Maria? Alam namin ang taong iyan. Kaya nga si Jesus, mas pinili niyang gumawa ng milagro outside sa kaniyang pinanggagalingan. So this reminds us, sometimes we also doubt those closest to us, our family, community members, or even our own faith. We become too familiar and fail to see the grace of God working through the people around us. Kahit na dito sa ating paglilingkod sa simbahan, sa simpleng paglilingkod, kapag nakikita natin siyang medyo umangat sa buhay, pinagsisiraan natin siya. Pero hindi maganda, walang maidudulot na magkabutihan ang laging pamumuna ng kapwa. Tanging nararamdaman lagi natin yung lungkot. Lungkot dahil baka ikaw ay mahuli. Kung anong grasyang natatanggap natin sa Panginoon, makontento tayong tanggapin. Kung anong grasyang natatanggap ng ating kapatid, kung anong meron siya, magpasalamat tayo. Huwag natin siyang ipagdasal na sana, Lord, bumagsak din naman siya at itaas mo naman ako. No. Ang bawat isa'y mayroong biyayang natatanggap iba-iba. Kaya kung anuman ang natatanggap ng ating kapwa, kung siya man ay umangat sa buhay, alalahanin nating lagi na ang bawat isa'y nakikita ng Diyos ang bawat kilos. Sa bandang huli, ang tanging makikita ng Panginoon yung ating magandang kabutihang nagawa sa kapwa. Yun po'y ating pagsisikapan, sapagkat ang kabutihang ating ginagawa maging sa ating kapwa, balang araw, at the end of the day, matapos mang buhay natin sa mundo, kabutihan din ang ating matatanggap sa tahanan ng Panginoon. Kaya yun po ang ating pagsusumikapan, huwag yung paninira ng kapwa. Hindi ba tayo nalulungkot
Kapag ang ating sinisiraan ay nagkaka-depression, na-stress, hindi na pumasok sa trabaho dahil nandoon yung nagagalit sa kanya, hindi ba pwedeng magpakumbaba, magpatawad, mahalin, dahil sila man din ay mga anak ng Diyos na dapat nating igalang. Kung paano tayo minahal ng Panginoon, ganun din sana ang ating mga kapitbahay. Kapitbahay natin na sila man din ay nagsusumikap. Hindi lang tayo yung gustong umangat sa buhay. Kapag ang ating kapatid, ang ating membro ng pamilya, nakapasa ng board exam, pagpasalamat sa Diyos. Tanging magagawa natin minsan yung naiinggit sa natatanggap ng iba. Ang bawat isa ay nakatanggap ng kanya-kanyang biyaya mula sa Diyos. Ngayon ay atin itong magpuri sa Panginoon kung anuman ang biyayang natatanggap natin araw-araw. Amen.